May mga damdaming hindi natin pinipiling maramdaman. Mga tinging akala natin ay inosente. Mga sandaling dapat ay lilipas lang. Pero hindi. May mga lihim na unti-unting nabubuo sa katahimikan. Sa pagitan ng mga salita. Sa ilalim ng iisang bubong. At kapag dumating ang sandaling hindi mo na kayang itanggi ang nararamdaman mo, mapapaisip ka. Hanggang saan ka dadalhin ng isang lihim na dapat ay hindi kailanman nagsimula. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. At kung may sarili kang kwentong gustong ibahagi, i-comment mo lang o i-message kami. Baka ikaw na ang susunod nating ma-feature. Special shoutout nga pala kay Hens P. Triol from Cebu. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Kung gusto mo rin ng shoutout sa susunod na video, siguraduhin lang na active ka sa comments at nakasubscribe sa channel. Tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, ako si Noah, 22 years old, nakatira sa Batangas. Tahimik dito tuwing umaga, pero paghapon, ramdam mo na ang buhay. Mga bata sa kalsada, mga jeep na dumadaan, amoy kape sa kanto. Hindi ko inaasahan na ikukwento ko ito sa'yo, pero gusto ko lang i-share. Baka may mapulot din ng iba sa kwentong ito. Simple lang, parang slice of life, pero may mga bagay na matagal ko nang tinatago at gusto ko nang mailabas. Akala ko simpleng uwi lang ito. Isang weekend pahinga mula sa trabaho, kaunting mainit na pagkain, at ang pakiramdam ng sariling higaan pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi ako nagpaalam ng maayos sa lahat. Sabi ko sa sarili ko, 2 o 3 araw lang, tapos babalik na ako sa Manila at sa routine ko. Pero pagdating ko sa bahay, hindi pala simpleng uwi. Lagi may sorpresa. Nang buksan ko ang pintuan, may boses na sumalubong sa akin. Hindi ang boses ni nanay, hindi rin yung inaasahang tahimik at payapang pagtanggap. Uy, hayan na ang nawala. Nakatayo siya sa pintuan ng sala. Si Kuya Oscar. 3 taon ang pagitan namin. Nakamasid siya sa akin na may ngiting hindi ko masyadong mabasa. Matamis ba o may ibang kahulugan? Hindi ko inaasahan na nandyan siya. Sabi ni nanay, mag-iisa lang daw ako sa bahay. Pero si Kuya Oscar nagtatrabaho sa Laguna, construction, malayo, at medyo matagal na kaming hindi nagkikita. Nagbi-video call kami paminsan-minsan, pero bawat tawag may katahimikan sa dulo. Parang may sinasabi na hindi namin nasasabi. Nang makita ko siya, ang malapad niyang balikat, ang balbas na lumago mula noong huli naming pagkikita, at ang paraan ng pagtayo niya na para bang mas matatag siya ngayon. May naramdaman akong hindi ko agad maipaliwanag. Parang bigat ng hangin sa loob ng bahay, biglang nagbago ang lahat. Hindi ko alam na nandito ka, sabi ko. Ngumisi siya. Sorpresa. At sa simpleng salitang iyon, nagsimula ang lahat. Mainit ang gabi na iyon. Si nanay ay naghahanda ng tinola at kanin, at puno ang mesa ng pagkain at kwento. Si tatay ay nagbibiro ng walang humpay. Yung tipo ng biro na pinipilit mo lang na tumawa kahit alam mong corny na. Si Kuya Oscar naman, nakipagtawanan, at sa halos lahat ng oras, mukhang normal ang lahat. Maliban sa ilang sandali na mahirap ipaliwanag. Minsan, habang kumakain, naramdaman ko ang tingin niya. Hindi yung tingin ng kapatid na nagmamasid sa kapatid. Iba ito. Mas malalim. Mas matagal. Para bang gustong alamin ang isang bagay na matagal na niyang tinatanong sa sarili.
Nang mapansin ko siya, mabilis siyang lumingon pabalik sa plato niya. Sinubukan kong baliwalain. Sabi ko sa sarili ko, pagod lang ako, nag-i-imagine. Mahirap ang biyahe, maaga akong nagising, siguro kulang sa tulog. Ang utak pagpagod, minsan gumagawa ng mga bagay na hindi totoo. Pero pagkatapos ng hapunan, habang naguhugas ng pinggan si nanay at nagbabasa ng dyaryo si tatay, naabutan ko si Kuya Oscar sa sala. Nakaupo lang siya, hindi nanonood ng telebisyon, nakatitig sa kawalan. Nang marinig niya ang hakbang ko, tumingin siya. At sa loob ng 1 segundo, nagtama ang aming mga mata. Mas matagal kaysa karaniwan. Hindi siya ngumisi, hindi rin ako. May naramdaman akong umakyat sa dibdib ko. Hindi takot, hindi kaguluhan. Mas katulad ito ng pagkilala. Parang ang dalawang bagay na matagal nang magkahiwalay biglang nagsimulang malapit. Dali-dali akong lumayo at nagpunta sa kwarto ko. Pero ang tingin na iyon, hindi ko ito mapaalis sa isip ko hanggang sa pagtulog. Kuya Will, hating gabi nang magising ako. Tahimik ang bahay. Yung tipong parang mas maingay pa ang katahimikan kaysa sa ingay. Nagpunta ako sa kusina para kumuha ng tubig. Maingat ang bawat hakbang para hindi magising ang lahat. Habang naglalakad, napansin ko na bahagyang naka-open ang pinto ng banyo. May ilaw pa mula sa loob. Sana ay nagpatuloy na ako. Sana hindi ko na lang pinansin. Pero huminto ang paa ko. Sa butas ng pinto, nakita ko siya. Si Kuya Oscar nakatayo sa harap ng salamin. Wet pa ang buhok niya mula sa paliligo. Nakaharap ang likod niya sa akin. Malapad ang balikat, matigas ang katawan. Anyo ng taong puro trabaho ang hanap buhay. Nakasuot lang siya ng tuwalya sa baywang na medyo bahagyan labas ang puweta nito. Hindi ko dapat pinagmasdan, pero hindi ako umalis. Pinanood ko siya, paano niya iniayos ang buhok niya at mabagal ang paghinga. Tapos, sa gulat ko tinangal niya ang kanyang tuwalya at parang aktong lalaruin ang kanyang junjun, pero parang napansin niya na nandyan ako. Tumitig siya sa salamin. Nagtama ang aming mga mata sa pamamagitan ng salamin. Para akong nag-freeze, siya rin. Wala kaming sinabi. Walang, "Hoy, ano ginagawa mo dito?" Walang galit, walang hiya. Ang tingin niya, iba. Para bang alam na niya ang sagot sa tanong na hindi pa niya tinatanong. Dali-dali akong lumayo. Bumalik sa kwarto. Nahiga sa unan. Anong nangyayari sa akin? Alam ko ang sagot. At iyon ang problema. Kinabukasan, umalis sina nanay at tatay. May kasalan daw sa ibang bayan. Mag-iisa lang daw kami ni Kuya Oscar sa bahay para sa ilang gabi. Sa isang mabilis na yakap, ilang paalala at paglagay ng maleta sa kotse. Sa una, nagkunwaring normal. Nanood kami ng movie, naglaro ng mobile game, nagtawanan, nag-aaway ng pa-cute, parang dati na lang. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may kakaibang tensyon sa hangin. Tuwing nagkadikit ang balikat namin, parang tumatagal ng mas matagal kaysa sa dapat. Ang bawat tawanan, may halong kakaibang damdamin. Minsan, natumba ako sa kanya habang nagkukulitan. Napaatras siya at biglang lumapit kami sa isa't isa ng mas malapit. Dibdib sa dibdib. Sandali lang. Pagkatapos, mabilis siyang humakbang at nagkunwaring walang nangyari. Pero nakita ko yung tingin niya sa akin. Parang gusto niya sanang halikan ako. Napansin ko rin yung mabilis niyang sulyap bago siya lumayo. Dito ko na naintindihan, hindi lang ako ang nahihirapan sa damdaming ito. Sa hapon, magkasama kaming nagluto ng hapunan, simple lang na pagkain. Pero sa gitna ng kusina, may sandaling nakalimutan namin lahat, isang tawa, tapon ng tubig, at konting paglalaro sa likod ng counter. At sa sandaling iyon, nakadikit ang katawan niya sa akin. Mula likod, hindi siya agad umalis. Ramdam ko ang hininga niya sa aking likod.
at nanahimik lang kami pareho. Kuya Will, gabi na. Dalawa kaming nakaupo sa likod ng bahay, may hawak na malamig na bote. Tahimik lang sa paligid, maliban sa kuliglig at malalayong ilaw sa kalsada. Matagal kaming nanahimik bago siya nagsalita. Lagi kang iba para sa akin, sabi niya, nakatingin sa malayo, hindi sa akin. Ramdam ko agad ang bigat ng sinabi niya. Ano ibig mong sabihin, kuya? Tanong ko. Inangat niya lang bahagya ang balikat, pero malinaw pa rin ang seryoso niyang tono. Nung bata tayo, sinusundan mo ako. Alam ko, nagpapanggap lang ako na hindi ko napapansin. Pero yung paraan ng pagtitig mo sa akin, hindi yan parang pagtitig ng kapatid sa kapatid. Napalunok ako. Wala akong masabi. Mali ba ako? Tanong niya. Ngayon hinarap na niya ako. At sa lahat ng pwedeng sabihin ko, lahat ng pagtanggi, dahilan o hindi dapat, isang salita lang ang lumabas sa bibig ko. Hindi. Parang may pinto sa loob ko na biglang bumukas. Isang damdaming matagal ko nang tinatago, kahit sa sarili ko. Tumayo siya. Akala ko aalis. Pero dahan-dahan siyang lumapit. Maingat. Maingat ang bawat hakbang niya, parang ayaw niyang masira ang moment. Noah, sabi niya. Ang pangalan ko parang nakabara sa lalamunan ko. Inangat niya ang noo niya at idinikit sa akin. Huwag kang magsalita. Bago ko pa maayos na maunawaan ang nararamdaman ko, hinalikan niya ako. Kuya Will, hindi ito yung tipong halik ng magjowa na puno ng init o sobrang pagnanasa. Simple lang, tahimik, at maingat. Parang iniisip niya bawat galaw bago gawin. Yung tipong close kayo at personal lang, kayong dalawa lang sa mundo. Naramdaman ko ang init ng labi niya at naamoy ko ang bahagyang amoy ng beer sa kanya. Yung mga kamay ko, dapat sana itutulak siya palayo, ay hawak na lang yung shirt niya. Magulo kami, confusing. Dalawang tao na may hawak na hindi dapat hawakan. Pero hindi ako huminto. Pumasok kami sa bahay at hindi naghiwalay. Sa dilim ng sala, tahimik ang gabi, pero malinaw ang nararamdaman namin. Wala kaming sinabi, hindi na kailangan. Ang katawan namin ang nagsalita. Sa gitna ng lahat, narinig ko yung boses niya, mababa at bahagyang nanginginig. Tahimik lang ha, sabi niya, parang hinihiling lang. Oo, sagot ko. At naiintindihan namin ang isa't isa. May nangyari sa aming dalawa sa gabing iyon. Natulog kami nang hindi namin namamalayan magkayakap. At nang magising ako sa gitna ng gabi, nandoon pa rin siya. Dahan-dahang gumagalaw yung mga daliri niya sa tagiliran ko at mainit ang hininga niya sa leeg ko. Hindi ako umayaw. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng gabing yon at ng mga bagay na hindi namin alam kung ano ba talaga ang tawag, iba na ang pakiramdam. Isang hapon, nahanap ko ang sarili ko sa harap ng kwarto niya. Medyo open ang pinto. Nasa dulo siya ng kama, hawak ang batok niya, parang ang daming iniisip. Pagtingin niya sa akin, hindi siya agad nagsalita. Tinitigan lang niya ako. Parang may hinihintay. Parang gusto niyang ako ang maunang umiwas. Pumasok ako. Sinara ko ang pinto. Hindi tama, sabi niya. Mahina ang boses. Parang pagod na siyang paulit-ulit sabihin yun kahit sa sarili niya. Alam ko kung sino tayo, sagot ko. Hindi ko nakakalimutan. Matagal kaming nagkatitigan. Walang umiimik. Hanggang sa siya ang unang lumapit. At ako, hindi na rin lumayo. Pero iba na to kumpara dati. Wala nang excitement. Wala nang gigil ng unang gabi. Tahimik lang. Mabagal. Parang pareho naming alam na may nagtatapos. Maingat ang mga galaw niya. Parang may inaalagaan. Parang gusto niyang tandaan bawat sandali bago tuluyang mawala. Ramdam ko yon. Yung bigat. Yung lungkot na pilit naming hindi sinasabi. Pagkatapos, humiga lang kami.
Tahimik. Nakapatong ang ulo ko sa dibdib niya. Hinahaplos niya ang buhok ko dahan-dahan. Ito na ang huli. Bulong niya. Hindi ko alam kung pangako ba yon o paalam. Hindi ako sumagot. Kasi kahit ako, hindi ko alam kung kaya ko ba talagang panindigan ng salitang huli. Kuya Will, kinabukasan, maingay na ulit ang bahay. Si nanay nagwawalis sa bakuran. Si tatay may inaasikaso sa labas. Parang normal lang ang lahat. Parang walang nangyari. Nag-aayos ako ng bag ko kahit wala naman talaga akong dapat ayusin. Paulit-ulit kong tinutupi at inaayos ang mga damit tapos gagalawin ko ulit. Para lang may ginagawa ang mga kamay ko. Hindi siya agad pumunta para magpaalam. Pero nung isasara ko na sana ang bag ko, may mahina akong narinig na katok sa pinto. Siya yun, si Kuya Oscar. Naka-shirt at jeans, kamay nasa bulsa. Pareho pa rin ng itsura niya gaya ng dati, pero may kakaiba. Parang may bigat na hindi niya masabi. Uuwi ka na? Tanong niya. Oo, sagot ko. Tumango lang siya, isang beses. Mag-ingat sa biyahe, mag-iingat. Hanggang dun lang. Walang yakap, walang kamay na inabot. Nakatayo lang kami magkaharap. Parang dalawang taong may alam na sikreto na hindi na pwedeng pag-usapan. Bago ako tuluyang lumabas, napalingon ako isang beses. Nakatayo pa rin siya roon. Nakapamulsa, parang ayos lang sa kanya ang lahat. Pero yung mga mata niya, iba ang sinasabi. Hindi na kami nagsalita. Hindi na kailangan. Lumabas ako ng bahay na yun na may bit-bit na hindi lang bag, hindi lang alaala. May dala akong isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang totoo na wala kaming maibigay na pangalan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tama ba ang nangyari. Pero alam kong totoo. At minsan, yun ang pinakamabigat sa lahat. Simula noon, sa tuwing nagkikita kami, parang walang nangyari. Usap normal, tawanan normal, kuya at kapatid pa rin sa harap ng lahat. Hindi na namin binabalikan ang gabing yon. Hindi na namin pinapangalanan. Siguro, mas mabuti na rin yon. Kasi mas importante ang pamilya. Mas importante na hindi masira ang relasyon namin bilang magkapatid. May mga bagay na kahit totoo, mas pinipili mong ibaon na lang para hindi na maging magulo. At doon na siguro nagtatapos ang lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko, Kuya Will. Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, Noah. Alam kong hindi basta-basta ang ganitong karanasan. Yung tipong matagal mong tinanggal sa utak mo, tinatago sa dibdib. At darating ang araw na kailangan mo na lang talagang ilabas at harapin ang nararamdaman mo. Kahit sa papel lang, kahit sa isang kwento. Ang totoo, hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na iyon. Yung alam ko na hindi tama, pero nangyari pa rin. Maraming tao ang nakakaalam ng ganitong bigat. At ang katapatan mong ibahagi ito, iyon na mismo ang unang hakbang. Pero nais ko ring sabihin sa iyo ng tapat, ang pagtanggap sa nararamdaman mo ay iba sa pagbibigay pahintulot dito na maulit. Kilala mo ang hangganan, alam mo kung saan nagsisimula ang mali. At ang katotohanang tinanggap mo iyon na hindi tama, nagpapakita na alam mo kung ano ang tama. Sundin mo yun. Kahit mahirap, huwag hayaang maging kulungan mo ang lihim na iyon. Kung kailangan mo ng kausap, tao, profesional, sino man, hanapin mo iyon. Deserve mo ang kapayapaang hindi nakasalalay sa katahimikan. At sa inyo, mga ka-desires, ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Tama ba ang ginawa nila? At kung ikaw ang nasa sitwasyong iyan, anong gagawin mo? I-comment sa baba. Judgment-free zone ito. Kung first time mo dito sa channel, i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na kwento.
May kwento ka bang gustong ibahagi? I-message kami, baka ikaw na ang susunod na ma-feature. Hanggang sa susunod. Tandaan, karapat dapat kang mahalin. Kailangan lang piliin ang tamang paraan.